Ang mga sintomas na nakita kay Romel, nangyari rin sa isa pa nilang kabarangay na itago natin sa pangalang Miko matapos din niyang kumain ng kabute. Sobrang dami na dito. Hinalo namin sa kape. Dito po kami madalas kumukuha ng mushroom or kabute. Ito, sobrang dami. Si Miko, matapos daw higupin ang kape na may halong kabute, nag-iba ang kanyang timpla. Mga 5 minutes to 10, hinay-hinay ng umepekto. Kahit walang ginagawa, natatawa. Pag tumitingin ako ng ilaw, parang may nakita akong mga spirals, mga rainbow. Umabot pa raw sa punto na hindi na siya makontrol ng kanyang tiyahin. Yung mga damit ng mama ko sa loob ng kwarto, hinahablot niya yung mga hanger. Pinupunit-punit niya yung banig ng mama ko. Yung coins, kinakain niya. Kung ano-ano sinasabi niya, ganon siya. Nataranta na ako. Pero makalipas ang ilang oras, si Miko nahimasmasan din. Sabi niya, anong nangyari sa akin, Lola? Anong klaseng kabuti kaya ang nakain ni na Romel, Randy at Miko? At bakit magkakaiba ang reaksyon ng kani-kanilang mga katawan? Ang kabute na tumutubo sa kanilang barangay, ipinasuri namin sa isang mycologist o yung tawag sa eksperto sa pag-aaral ng mga fungi gaya ng kabute. Ayon sa eksperto, ang kabute na inihahalo ng mga tiga-Pulangco sa kape, posibleng dalawang klase raw, ang Paniolus antillarum at Paniolus cyanescens. Mga uri raw ng Coprophilus mushroom o kabuting madalas tumubo sa dumi ng hayop. Ang Paniolus antillarum mas makapal at mas light ang kulay ng cap o ng payong kumpara sa Paniolus cyanescens. Itong dalawang klase ng species na to ay recorded as edible pero hindi siya commonly eaten because of their unpleasant taste and yung bitterness. Pero sa dalawang ito, ang Paniolus cyanescens daw ang nagtataglay ng hallucinogenic properties. Iba-iba yung epekto doon sa nag-take or kumain ito dahil nga iba-iba yung klase or yung species nitong kabute na ito. Itong Paniolus cyanescens ay hallucinogenic at meron itong psychedelic or psychoactive properties. Nagkokos ito ng hallucinations sa sino man na kumain. Nakababahala rito, may ilan na ginagamit ito bilang recreational drugs o yung tinatawag na shrooms o magic mushrooms na minsan na rin naming natalakay sa dati kong programang Jessica Soho Reports. Gamit ang isang hidden camera, ginalugad namin ang isla, nag-ikot at nagtanong-tanong kung saan matatagpuan ang mga magic mushroom. Nung tanungin namin ang mga binatang ito, ilan lang daw sila sa mga patagong